Alright, so for today's video is more likely parang wala lang, no? Dahil nga sasakay lang natin ng taxi. Papunta tayo ng ng Davao Finance Center. Pero sana na SM lang parang gano'n. Pero Davao Finance Center sa may BPO area. Sa may doon likod sa may Davao Park District. Tapos dito tayo ngayon sa may Quezon Boulevard / Piapi mini forest din yan. So dito tayo, punta tayo. Magsisimula yung video natin. Linggo ngayon, walang masyadong traffic, walang mga sasakyan. Pahingahan, church day, family day. Nasa mga park ang mga tao. So iba naman papahinga sa bahay, naglaba, natulog. Iba samal, mga taga Davao City kapag rest day, samal naman talaga yung tungo. Lalo pamilya, tropa, barkada. So bali lang, pag anything under the moon, kasi gabi naman na makikita natin sa daan. Ila yung ng ating camera. So ang daan nito ni Kuya ay sa may Arcastillo. Papunta tayo ng SM Lanang Premier sa likod sa may Davao Finance Center. So katong ikaduhan mong una ni mong agi. Ikaduhan mo ron agi? Kada. Okay naman. Katong una asset traffic tong una o karon. Kada sa kanang agi adlaw gabi. Gabi na alas 2. Skalaw na sa gabi. Ay okay kayo, smooth kayo, may problema ko. May problema ang traffic. Anyway, Madayaw Davao, Kadayawan. Alright. So that's Ramon Magsaysay Park. Okay, Leon Garcia. Dito nagsisimula. Ito yung kilala sa pangalang carpenter kasi nung araw hanggang ngayon ka naman meron pa rin tayo makikita mga nagka-carpenter businesses dito. Nagka-carpentry ba yung panday, no? Gumagawa ng mga sala seats, mga doors, wooden doors, mga table and chairs, kuna sa mga bata, kulungan ng manok. Meron ba kulungan ng manok? Parang wala yata. So asan ba tinutukoy ko ng mga dito yun, no? Kabila. Wala na masyado. Wala na makikita ang tawag nito. Mga furniture shops, konti na lang. Wala na dyan na si Great Wall. Small, pero grabe dati, balikan na natin ganun talaga pag habang tumatanda tayo, ang ginagawa natin naglo-look back sa past, sa mga nakaraan, no? Sa mga bagets, sila looking back, look up sila sa future. Tayo namang mga nasa future na, lagi tayong nagre-reminisce, no? Naglo-look back sa ating mga past experience. So itong ganitong linggo, wala talaga to halos sasakyan. Literal na pahinga. Pero ngayon, may mga pa rin, may mga sasakyan, punuan pa rin yung mga jeep. Flyover, the first ever flyover, ay di pala. Imperial Appliance Plaza. Paano ba mangutang dyan? Sino may makakilalang nagtatrabaho sa Imperial Plaza? Pwede kayo tayo mangutang dyan ng appliances. Okay, welcome to our Castillo. So ganun lang ka short ang natin. Leon Garcia. So si Kuya hindi yan na turn on yung yung metrohan. So gagawin natin dyan mamaya. Kikwentahin natin syempre. Meron tayong calculator. Pila gani ka per minute 2.50 di ba per minute? Dos lang. Kanya ang per kilometer pila? 13.50. Ha? 13.50. Okay, 13.50. Ora na siya atong kwintahon. 13.50. Kaya ang distansya atong kuan times beach paingon og Rojas ay nara sa kuan 14.4 kilometer. So 4 kilometer og 400 400 meters. 400 meter das. Og ibaw na turn on ang kuan ang metrohan dito na sa banda sa may Jacinto. Tama ba? O tama. Jacinto dapit corner. So nasa ato ibutan talaga 4.5 4.5 kilometer. So sa tingin nyo ng mga taga Davao, lalo na sa inyo, kumusta kayo dyan? Ito yung lugar natin, Arcastillo de Davao. Arcastillo, Davao City, or Arcastillo, Agda District.
wala sa sasakyan masyado. Very good. Tapos kita nyo yung ano, ang laki ng pinagbago ng kalye natin na to. Kasi dati, pagkaalala ko lang ha, syempre batang 90s. Itong mga gilid na to dito, wala tong sidewalks o wala kang makitang ganyan, no? Wala yan. Hindi yan existing nung araw. Ano yan, open canal, open creek, tapos pero bago pa yan naging open creek, ginawang open canal, bago pa yan nag road widening for open canal nga siya. Ito pagkaalala ko lang to ha, so hindi serve right or wrong. So ang nangyari dyan ay may mga bahay, yung mga bangkita, mga sidewalk vendors, dyan na naninirahan sa gilid. So wala talagang ano, hindi siya ganun kaayos, pero malinis na. Yun nga lang, marami pang mga mga informal na vendors kung tawagin kasi di ba? Parang dagdag additional na establishment sa lugar. So nangyari hanggang sa medyo dinimolish yung mga bahayan sa gilid. Para bang squatter area type na gano'n na andito sa kalsada may kita. So ngayon ang mga slums area, informal settlers area, doon na makikita sa sa gilid talaga ng dagat, literal coastal road or coastal areas. Yan, Davao Technotrade Industries. Tagal na yan, isa rin sa napakalaking landmark sa lugar. Anyway, so yan, balik tayo sa sa sidewalk things sa lugar to, Arcastillo. Wala na siya kasi nga nagkaroon ng roadway dito. Sa open canal pa yan sa panahon ni Tatay Digong until Sara Duterte assumed the office, siya yung naging mayor na. So ginawa niya road widening ulit, tapos ginawa niyang sidewalk, yung open canal, di ba, nilagyan ng cover, tapos pwede nang madaanan ng mga tao. So sidewalk na siya. So laki ng pinagbago. May mga certain places, certain cities, at hindi lang basta ordinaryong syudad ha, kundi highly urbanized city, as in billionaire city talaga. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong all over or all throughout the Philippines. So, meron sa Luzon, meron sa Visayas, and meron din sa Mindanao. Hindi ko na pangalanan kung ano yung mga syudad na yon, pero nung talagang ako pumunta sa syudad nila, first impression ko sa lugar nila para akong bumalik, para siyang ang mga kalye nila na bumungad sa akin habang kuilulan ng bus, habang nararamdaman ko na yung urbanization, habang palapitan ng palapit, or mafe-feel ko na yung presensya ng urbanization sa isang syudad na pinuntahan ko or sa mga syudad na akin napuntahan. Talagang para akong nagta-time travel pabalik sa Davao City sa taong mga 1990s. Oo. Na yun nga, hanggang ngayon meron ka pa rin makikitang mga bahayan sa gilid ng kalsada, doon naliligo. Alam mo yun, highway ha, super highway siya. Samantalang dito sa Davao City, wala kayong makikitang ganun na ito may mga tindahan, pero meron talagang sidewalk. May mga tindahan, meron talagang tindahan talaga siya, literal, like may prangkisa, may building permit, lahat-lahat legit and legal. So doon sa mga napuntahan kong lugar ay mga syudad, highly urbanized city, napakayaman, billionaire city talaga sila, very competitive city. Pero yung kanilang kalye, kalat, maraming mga nakatira sa gilid ng kalsada, tirahan, highway. Paano naging naging highway siya, pero may mga settlers. So hindi siya inaddress ng kanang city mayor, panigurado, kurakot, in-hotel, ganyan, bobo. So hindi magaling ang kanang mayor. Magaling siguro sa isang portion lang o isang parte, dalawa. So dapat kasi pagka mayor ka in general, di ba? Pangkalahatan yung galing mo talaga diyan. Anyway, so itong lugar na to dito dati, hindi siya squatter ha, kasi wala man talaga itong may-ari. Ang squatter kasi, tatawagin lang kayong squatter kapag may may-ari na. For example, ako nagmamay-ari ng lupa, pamilya namin, tapos diyan kayo nakatira na walang paalam. Balikan natin mga 1980s, ipagmamay-ari na namin yung lupa na yan back in 1950s, kami ni may-ari. Nasa Amerika lang kami, kaya hindi namin na atupag yung aming lupa. So may mga informal settlers, merong nagturok ng bahay, nagtirik ng bahay, nagtayo ng bahay, mga 3 hanggang sa dumami sila. So ngayon dumating yung time, alam nila in the first place na yung lugar na yan merong nagmamay-ari, pero dahil nga sa mga makakapal ang mukha, na yung makadamay, yung kadamay, yung mga, alam niyo na yung kadamay, yung nang-aagaw, parang mga kuhol ba, or mga bisokol, ano ba tawag yan? Hindi bisokol, hindi kuhol parang snail, di ba yung snail, parang umang, ano ba umang sa Tagalog? Basta umang, parang umang, yan, parang nangaagaw ng bahay ng may bahay. So, although yung mga inaagaw nilang mga bahayan, mga naman yun government na houses, parang gano'n, iba rin ang talent Anyway, so yun lang, hindi kayo matatawag, itong mga nakatira dito, hindi sila squatter kung tawagin.
Kasi andito sila nakatira, mga kanunuan pa nila. Oh, wala naman kasi itong ano eh, ano daw to dati, swamp area, yung ano, yung mga tubigan, putikan. Parang sea level din to dito eh, kapag ka nagkaroon ng mataas na ulan, malakas na ulan, tas mataas ang level ng high tide, tas malakas yung ulan, so equals sa lubog ang lugar ito dito. Swampy area, di ba? Yun ang ibig sabihin ng swampy area. So hindi kayo matatawag na squatter kasi nga hindi kayo nang i-squat ng lupa, ng may lupa. So itong lugar to dito ay walang nagmamay-ari, it's a public land, government land. So ang ginawa ni Tata Digong as mayor, imbis na palayasin niya ang mga tao at aangkinin niya ang lupa, di ba? Alam naman kung pwedeng gawin niya ng mayor, di ba? Maraming ganyan na siyempre hindi siguro pwedeng magmamay-ari ang isang mayor sa mga public lands. So ang ginagawa na lang iba, binibenta sa kakilala, pero yun sa kanila din yun, parang gumamit na ng ibang pangalan kasi di ba bawal yan, bawal mag-acquire ng mga lupain or mga ganyan kapag ka mayor ka. So pinapaangkin. So mayroon akong kakilalang ganyan sa ibang lugar din dito sa Mindanao. Hindi ko na siyempre babanggitin kung saan. So gulat yung mga tao na may nagmamay-ari na sa lugar. Sa Samal, example, yun Samal, doon sila pinanganak, kalululuhan nila. Hanggang sila din na apo, tumanda din doon sa lugar, tapos biglang may lumitaw na nag-claim. Pero syempre, di ba? Yung ganun lang. So yung lugar na yun, na din na natin Ubalde. So hindi yan, walang nagmamay-ari yan dati. So dahil nga sa hindi gahaman, hindi sugapa, hindi swapang itong si Tatay Digong, tinurn over niya, ina-award niya na sa mga naninirahan. So dito tasanan ko yan, finance, sa mga call center area, lead residencies. Daming tao, syempre, holiday rush. Iba bukas, may na, mamaya siguro may party, mga exchange gift. Bukas, sunod na araw, kaya ito na, nagki-Christmas rush na or holiday rush na yung mga tao. Hindi na naman pang regalo. Buti kami tapos na. Hindi, sana pa kami sa sunod na araw. So okay na, no? Bali, at dito na tayo magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching and I have to say bye bye rin, tingats.